title ko, You Cannot Be Defeated. Hindi ka po kaya, hindi ka po pwedeng matalo. Amen? Bible natin tumayo, Psalm chapter 41, verse 11. Introduction lang po natin ito muna. Yan lang po natin ating mga Bible. Like this, I know that thou favorest me, because mine enemy does not triumph over me. Amen? Nasabi po ni David, sa kanyang mga scripture, pinapakulan mo ang Panginoon. Sino mang aaway sa akin, di magtatagumpay. Ayun po yung manalangin. Kapagpala ng Diyos, salamat po. Nakapasa niyo po sa mga. Dalangin namin ay kung namin po Panginoon, ito muna sa aming po lahat. Nataas po namin ang inyong pangalan. Tulungan po niyo pong lingkod, Panginoon, na siya maghahatid ng mensahe po. Salamat po sa pribileyo kapag lingkuran ka. Salamat din sa pag-ibig mo po, Panginoon. Dahil sa kapilan, kami po'y makasalanan, napawag po kami at tinaring ka lang. Kaya, Panginoon, puri ka po namin. Mga po ay aming inilig sa pangalan ni Jesus. Amen. Punta tayo. Ito po actually ay isang devotion po. Pero ang title po ng message po natin ay yung po, How to Handle Difficulties in Life. Ano ba natin i-handle? Kasi mga kapatid, we all face situation. Nasabi nga, yung mga against all odds, sabi, ano po, na nakikita po natin na marami po mga tao o mga pangyayari na talaga magdadala ng mundo sa atin. Ay natural, it all seems impossible. It's easy to just accept it and think. Na sinasabi nga natin, this is life. Alam minsan kasi, tinatanggap na lang natin na gano'n eh. Pero si David, sabi ni David, hindi, pinapakulan mo ako, Panginoon eh. Diba? Sabi niya, pinapakulan mo ako, Panginoon, at walang sinumang kaaway ko na magtatagumpay. Kaya dito po, when we walk in God's favor, siyempre, having faith in His Word, and obeying Him, even, yung mga pagkakataon na susunod tayo sa Panginoon, na minsan nga, it does not make any sense. Parang yung matawid sila Moses, doon po sa Great Sea, sabi nga, sa Red Sea. Sabi nga, tumawid kayo dyan. Naisip-isip nila, ba't kami tatawid dyan? Dagat yan. Pero dahil meron silang pananampalataya sa Diyos, sumunod sila, at ang dagat ay nag-umpisang matik. Sabi nga ng Bible, sila po'y tumawid. Parang ang dinaanan nila ay dry ground. Sabi, umakalangkap pa. Kaya, pag inonor natin ang Panginoon sa ating buhay by submitting sa Kanyang will, now, knowing who you are as a child of the Most High God, and whose you are, you cannot be defeated. Yun po ang maganda yan. Dahil anak po tayo ng Diyos, wala po sino man magtatagumpay sa atin. Amen? Siyempre, magsasabi ka rin ng mga temporary setback. Maganda po na sa mga setbacks natin, temporary lang, hindi po permanent. Meron tayong mga disappointment o yung mga unfair situation sa ating buhay. Pero sabi nga ng Panginoon, just move on. Move forward. Kasi sabi niya po gano'n, moving forward towards God na ating Ama.
Kapag yung mga setbacks na yan, it will not be a permanent thing sa ating buhay. Temporary lang po yan. Dito po, ano man yung hinaharap natin ngayon, well, it only makes us para walang bigger, stronger, more powerful, mas malalim tayo ngayon sa pag-unawa ng buhay. Diba? At hindi po na tayo kayang i-intimidate. Sabi, pag nakaranas ka na ng medyo matinding problema, pag may dumating na mas matindi pa, hindi na tayo kaya ma-intimidate. Amen? Kaya isang aplos naman ng ating Panginoon sa atin na yung mga sitwasyon na yan, it will always turn around. Isang kilos lamang ng ating Panginoon. Lahat ng bagay ay pwede mabago. Amen. Nagandahan po yan eh. Kaya nga, lagi po natin sinasabi, no? Pag tayo ay binigyan ng Panginoon ng pabor, then nobody can defeat us. You, as a children of God, you cannot be defeated. Amen. Magandang devotion, di ba? Okay, so po natin ngayon ang ating mga Bible. Dito po sa Acts. Acts, dito po. Chapter 13, verse 22. Acts 13:20. Bisan po sa verse number 20. And after that he gave unto them judges about the space of 450 years until Samuel the prophet. Okay. And afterward they desired the king, and God gave unto them Saul, the son of Cis, a man of the tribe of Benjamin, by the space of 40 years. And when he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. Sabi niya dito, inalis niya si Haring Saul, at si Haring Saul ay hindi po naging nag-submit sa salita ng ating Panginoon. Tapos kanya pong inilagay si David, si Haring David. At tinawag ng Panginoon si Haring David na sinabi niya po diyan, David, a man after my own heart. Amen? Sabi sabihin, noong mga panahon ngayon, si David po ay masyadong popular. Kung sakasakali mga kapatid, si David, tumakbo ng pagka-presidente ng Pilipinas, mga panahon na yun, panalo agad eh. Dahil sa kanyang popularity. Ano po? Kaya dito, pinapakita rin sa atin na minsan yung popularity na yan, hindi po tumatagal. Amen? Kaya yung mga sikat na artista, wala na. Nalalaros. Ang iba nga hindi pa sumikat, tapos na. So yung popularity, mga kapatid, meron po mga term po yan eh. Sikat ka ngayon, darating ang araw, wala na. Wala ka, hindi ka na maalala. So, si David po ay pumasok sa iba't ibang klaseng pagsubok at consequences ng kanyang buhay. Hindi porke hari, mga kapatid, magiging maayos na ang buhay. Hindi porke ikaw ay nasa iyo na lahat ng kapangyarihan, magiging maganda na ang takbo ng iyong buhay. Hindi po ganon. Ano po? Kaya dito, titigan po natin kung ano po ang nangyari kay Haring David and how David handled yung mga difficulties ng mga kapanahonan niya po. Kaya lagyan natin title, How to Handle Difficult Times. Difficulties
sa mga panahon na iyong hinaharapyan. Una, tingnan po natin sa Psalm 51, verse number 12. Psalm 51, verse number 12. Ito ba sabi ni David? Oh, yes. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy great spirit. Now, paano ba inandal ni David po yung mga difficult times? Number one, magkita natin, meron po siyang assurance ng kaligtasan. Assurance of salvation. Bakit po nasabi natin na meron siyang assurance of salvation? Una, itong talatang ito ay naisulat noong mga panahon na si Haring David ay nagkasala kay Bathsheba. Nagkasala po siya ng adultery. Ginawa niya po yung asawa ng iba. At ito nga po si Bathsheba. At dahil sa kanyang kasalanan, mga kapatid, sabi po sa Bible, nawala yung joy ng kanyang kaligtasan. Pero hindi nawala yung kanyang kaligtasan. Ang nawala yung kagalakan ng isang ligtas. Sa madaling sabi ko, ikaw ay ligtas. Ikaw ay mayroong katiyakan na ikaw ay nasa Panginoon. Every time na ang isang mananampalataya ay makakagawa ng kasalanan, ang nawawala, hindi yung kanyang kaligtasan, ang nawawala yung joy. Amen? Mahirap po mawala ng kaligayahan sa mundo. At alam naman natin, hindi po material ang magbibigay ng kaligayahan o yung joy. It may bring happiness, but not joy. Amen? Kaya sinasabi niya dito, now I lost the joy, now restore to me the joy of my salvation. Hindi lamang po yan, mga kapatid. Alam din ni David na siya ay ligtas. He knew how God saved him. Now, lipat po natin dito sa Psalm 27, verse number 1. Psalm 27, verse 1. Ito po. Yung mga unang talata, sabi dito, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? So ano po sinasabi niyo po rito? Na sinasabi ni Saul, ni King David, na siya po ay ligtas. Sa ibig sabihin, lahat po ng mga difficult times, maihandle natin yan basta alam natin na tayo ay anak ng Diyos. Amen? Amen? Kasi tingnan niyo po, kung ikaw ay anak ng Diyos, ano ang dapat pangamba mo? Amen? Meron ka ba dapat problemahin? Hindi. No, kasi ikaw ay tutulungan ng iyong ama. Diba? Dahil anak ka niya, tulad tayo mga kapatid. Hindi tayo kayang tiisin ng ating mga magulang. Opo. Kahapon, nagkayayaan kami. Kami din pa, kain tayo. Sige. Sugna mo eh. Kaya ako gutom, kain tayo. Sige, kain tayo. Hindi kami, dalawa lang kami. Maya-maya, meron ng diyaya na isang anak. Namaya, may payayain na isang anak. Sandali na. Ano po tayo? Ba't naging marami tayo? Doon po naunawaan na talaga po hindi kayang tiisin ng nanay ang kanyang mga anak. Minsan hindi natin alam yan, mga anak. Naunawaan nyo lang yan pag kayo na ang mga nanay din, mga tatay. Diba? Kaya alam nyo na, siyempre, habang dumadami yung kakain, nadami din yung plato, tsaka wala ko charity dito. Di mo ba? Pero masaya. Na kung tayo dito sa lupa, ganoon, hindi natin na yung ating Diyos na nasa langit. Hindi tayo niya kayang tiisin eh.
Kaya yung mga difficult times, mga kapatid, na ikaw ay nalulungkot, mas nalulungkot yan. Di ba, hindi napansin mga kapatid, pag may umuyak dito na nagpapatotoo, maya-maya, umiiyak ka na rin dyan. Ano ba kaugnayan mo doon? Naiiyak ka rin eh. Di ba? Sabi nga ni, si Omeng pa nagsabi noon, na-touching daw siya, na-touching. Tsaka na-blessing. Araw, gusto, na-touching po ako eh. Ito si Omeng eh, kung salita. Na-touch po tayo mga kapatid eh. Dahil sabihin na, yung ating emotion always goes with the emotion ng taong nagiging emosyonal. Di ba? So, how much more ang ating Panginoon? Sa sabat din sabi, hindi niya tayo iiwan eh. Kaya no one can defeat you because God gave you favor. Yan ang sinasabi ng Bible. Kaya pag meron po mga mananampalataya inaapi, naaawa po ako, hindi doon sa mananampalataya, naaawa ko doon sa nang-aapi sa Kanya. Babalikan ng Panginoon yun eh. Diba? Kaya na sinasabi ko rito, sabi dito ni Paul, o ni King David, na sabi niya gano'n, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Sabi, now the Lord is my strength of my life, of whom shall I be afraid? Nakita niyo po nakita natin dito yung sinabi, light and salvation, na kanino lang siya matatakot, at sinabi yung strength of my life, whom shall I be afraid? Na parang kayo dito ito, ano magkakaiba ng fear at afraid? No? Hindi ba yung fear, afraid din yun? At yung afraid, fear din yun? Pero bakit kinamit ng Bible yung my life and my salvation, whom shall I fear? At yung sinabi naman, the strength of my life, whom shall I be afraid? Na parang titingnan natin dito, no? Yung life and salvation, parang sinasabi dito, it will always deal with your emotion. Diba? Para sabi, may takot ako. Minsan, diba? Meron tayong fear of the unknown. Natakot ka sa hindi mo naman alam. Pag sinabi ng mga afraid, diba? Naglalakad ka, ako doon sa aso. Pero dahil alam mo meron kang strength, nawawala, yung sinasabi mong I am afraid. So sa madaling sabi, mga kapatid, no? Pag ikaw ay tunay na isang mananampalataya, kailanman hindi kayo iwan ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, I will never leave thee nor forsake thee. Yan po napakaganda, di ba, mga kapatid? Pag sinabi natin, salvation comes from faith. Na, meron tayo pananampalataya sa Panginoon, nagkaroon po tayo ng salvation. Na ano ang katotohanan ng ating salvation? Si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo, na namatay para sa mga taong hindi makadiyos. Amen? Sabi nila, hindi siya namatay para sa mga taong makadiyos. Hindi po, sa mga hindi siya makadiyos. Kaya nakakilala tayo sa Diyos, mga kapatid, dahil naunawaan natin ang katotohanan na si Kristo ay pinako sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan. Kaya pagdating naman doon sa pananampalataya, lahat ang naniwala doon sa ginawa ni Kristo ay binigyan niya karapatan maging anak ng Diyos. Amen? Kaya ibig sabihin na tayo po ngayon ay mga anak ng Diyos. Sa aking pamilya po, pag ginulo yung aking mga anak, ang aking pamilya, kabaylalang ako. Amen? Diba? Pagtatanggol ko. Tama po ba? Siguro kayo rin. Diba? Kaya na pala yung practice namin ni Tatay Ray. At malapit na kami makatama ng tansan. Diba? Amen? Na, how much more na sa ating Panginoon? Sabi ka dito, kapatid, kung proteksyon ang pag-uusapan, may protection tayo galing sa Diyos. Kung comfort ang ating pag-uusapan, ang Diyos ang mag-comfort po sa atin. Kung pangangailangan ang
ang ating pag-uusapan, ang Panginoon ang magsusustain sa atin yan. Depende lang kasi kung anong gusto mo ibigay ng Panginoon sa iyo. Pero sinasabi mo rin dito nga, di haring David, sabi niya gano'n, na the Lord is my light and my salvation. Tingnan niyo po sa verse number 2 pa. Sabi niya, when the wicked, even my enemies and my foes, come upon me to eat up my flesh, they stumble and fell. Ano po sinasabi naman po dyan ni Haring David? Meron siyang tinatawag po na assurance of safety. Pag meron gustong alam niyo kasi di ba meron ka nakakaaway minsan parang lulunukin ka. Tagal sa iba, pagmira parang, di ba, lulununin ka lang po eh. Sabi ng Panginoon, sige, kainin niyo yung laman ko, mabubuwal kayo. Hindi maduduwal eh, mabubuwal. Amen? So meron pong assurance. Na dito po, kaya po nasabi ni Haring David po yan, naalala niya kung paano niya tinalo si Goliath. Si Goliath po mga kapatid, naon siguro mga 9 feet tall. At siya po isang binatilyo lamang. Nang hamok ni Goliath mga kapatid, panangga, sibat, at espada, ang dalalang mga kapatid, di hari ni David. Di pa niya po hari noon ay isang slingshot lamang. Ano po? Kaya no match ang labanan. Kaya sabi niya, fight of the century daw yun eh. Kaya sabi ni Haring David, na ikaw Goliath, na hinaharap mo ako sa pamamagitan ng iyong panangga, ng iyong sibat, at ng iyong espada, haharapin kita ngayon sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya nung binitawan niya po, yung kanyang slingshot, yung bala po niya, tinamati Goliath sa ulo, baksak. At kinuha ni Haring David, na yung espada, nitong si Goliath, pinutulan siya ng ulo. Di ba? So yun, sinasabi niya sa verse number 2, they will fail. Sabi niya gano'n. Yung mga enemies ko na gusto kainin, di ba? Di ba sabi gano'n ni Goliath, naman sino ba yan, yung mga, yung mga Hudiyo na yan. At sabi niya gano'n, kakainin ko ang mga laman yan. Hinarap siya ni David sa pangalan ng Panginoon. Amen? Even our enemy, wala kang talagang panalo sa atin. Kahit sabihin mo pa na mas malakas sila kaysa sa atin, malakas sila physically, pero meron tayong Diyos na mas malakas pa nila. Amen? Oh, and hope should come against me, my heart shall not fear. The war should rise against me, in this will I be confident. Verse 4, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Tingnan niyo po. Alam niyo ba, sa mundo ito, pag ang tao may problema, dalawang lugar pinupuntahan. Beer house muna. Tama? Pangalawa, house of God. Amen? Beer house, parehong house. Pero siyempre, mas maganda yung house of God. Amen? Amen? Bakit yung iba nagpupunta sa beer house? Para makalimot sa problema. Ang hindi nila alam, malilimutan ng problema, sandali lang. Pero pag nawala na yung epekto ng kanyang nainom, babalik ulit yung problema. Pag sila ay nagpunta sa house of God, at ang panalangin nila sinagot ng Panginoon, ang problema nakikitaan ng Panginoon. Kaya paano hinandel ni King David yung mga difficult times? Sabi niya dito, I will dwell in the house of the Lord.
Hindi lang basta siya pupunta. Sabi niya, gusto ko lang tumira doon. Sa tahanan ng Panginoon. Ha? Sa madaling sabi mga kapatid, lahat ng sagot, lahat ng may tutulong sa atin ng Panginoon, Kanyang ibinibigay sa Kanyang tahanan. Kaya mga kapatid, pag nagbigay ng sagot ng Panginoon sa bawat tanong at wala ka sa house of God, sorry ka na lang, hindi nasagot ang iyong tanong. Kaya kailangan lagi ka nandyan. Amen? Nasubukan niyo naman pumila sa bangko o kung saan man na mayroong bilang may number. Di ba, babayad ka ng bill mo, meron ng number. 1,203. Yun, number mo. Tapos tinitignan mo yung kanilang yung monitor nila, no? Nasa 203 pa lang. So, ibig sabihin, sa libo pang hintayin mo. Pero bawat inaabangan mo, di ba? Pag halimbawa, 20 na lang bago ikaw. Ano nangyayari? Ayaw mo lang umalit eh. Kahit jingle na jingle ka, tinitiis mo eh. Bakit? Baka malagpasan yung number mo, mag-uumpisa ka na naman doon sa ano? Sa bagong number. Di ba, mga kapatid? Oh. Dapat ganyan din, na pag meron tayo mga tanong, huwag kang mawawala sa church. Baka pag sinagot, malagpasan din eh. Ba't ikaw uli sa umpisa? Amen? Oh. Kaya po sinasabi po rito, ni David, sa verse number 3, this one thing, have I desired of the Lord, that will I seek after, sabi niya, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. So listen, ako po ay 57 years old na. Ikaw ba ba rin? October, 7 naman. Sabi sa Bible, ang average sa buhay ng tao, 70 years old na lang. So kung yun ay sasakto sa akin, ilang taon na lang na 30 years na lang. Kaya hindi na ako pauutangin ng pag-ibig. Kasi 25 years to pay yun. Hindi na ako pauutangin ng pag-ibig. So meron ka na 13 years to live. Amen? Hindi ba dapat ko rin sabihin, Lord, this is what I desire in my life. Now, and I seek after, I will dwell in the house of the Lord all of my life. 13 taon na lang. 10 taon na tayo dito. So, another 10 taon ulit, di ba? Di matitira na lang sa akin, 3 taon. No? Pag halimbawa, 3 taon na lang ang natitira sa buhay mo, saan kaya gagamitin niyo? Pupunta ka kaya sa Boracay? No? Sa Puerto Princesa? Punta ka sa Resort World? Baka makachamba ka sa casino? No? Kakainin mo na lahat ng gusto mo. O sasabihin mo, Lord, kung 3 taon na lang ako, gagamitin ko pa rin yan para sa iyo. Amen? Sabi ni Brother John Soriano, nagpatutok dito, kami po yung mga batang sinasabi ni Pastor. At naririto kami salamat sa Panginoon. At titiyakin ko yung aking mga anak, hindi rin aalis nito. Amen? Ha? Na tayo lumaki na dito sa church, mga kapatid. Kayo yung iba sa inyo, sigaw ng sigaw niya. Diba? Nung kayo naglakihan na ang sigaw niyo, hindi na yung sigaw ng bata, kundi ang sigaw mo, Amen, praise the Lord. Tama po yung pastor, diba? Tama po yung salita ng Panginoon. Yun ang maganda. Amen? Kaysa naman kung sisigaw kayo, tumataya kayo sa pustahan. Amen? O, sama ako dyan. No? 1,000 ako dyan. Hindi po, dapat ang sinisigaw natin ang pangalan ng Panginoon. Yun po sinabi dito sa atin. Okay. Now, verse number 5. Dapat po natin dito.
For in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion. In the secret of His tabernacle shall He hide me. He shall set me up upon a rock. Amen? Ano sinasabi ko rito, mga kapatid? Sinasabi ng Panginoon, in times of trouble, itatago ko kayo. Bibigyan ko kayo ng protection. Ilalagay ko kayo sa mga pamilyon. Ilalagay ko kayo sa mga bunker na talaga po kung yan ay, ano ba ito, yung bomb proof o flat proof o kung ano-anong proof po yan. Ito ba, mga kapatid, bibigyan niya tayo ng refuge na wala sino man sa inyo ang pwede gumalaw. Amen? Sa ibig sabihin, mga kapatid, ang ating Diyos, tayo ang iniligtas. Hindi tulad yung Diyos ng iba pag may sunog. Sila ang iniligtas ng kanilang Diyos. Diba? Amen? Oh. Dapat natin dito, verse number 6. And now shall mine head be lifted up above mine enemy, round about me. Therefore will I offer in His tabernacle sacrifices of joy. I will sing, yea, I will sing praises unto the Lord. Nung bata po kami, ganyan naman, sa kagalahan, nalang po ako sa Makati Catholic School, sa Makati, Manila. Yung po kami eskwelahan po na yan, may mga katabi na yan, mga model. Meron isang model doon, ang pangalan Rainbow. Rainbow. Kaya pag kami nagkakaaway-away na mga kaka-eskwela, ang kamunan niya, gusto mo, rainbow tayo eh. Pag narinig mo yung salitang rainbow, ibig sabihin, magsusuntukan yun. Ha? Pag nakarinig tayo nga, pag ginabi ka, gusto mo, rainbow tayo eh. Ibig sabihin, gusto mo, suntukan tayo, doon tayo sa rainbow. Kasi may malayo sa eskwelahan yun eh. Kaya pag meron ng mga estudyante papunta doon sa rainbow, alam mo na magsusuntukan. Meron po nagsuntukan dyan, isang malaki, kakasang maliit. Yung maliit pong malaki. Sabi, hindi po, malaki na, hindi kita lalabanan, ha? So, ano nangyari? Nagpunta lang, yung lang yung malaki, mga kapatid, dahil nagpunta. Pag tinutungkod niya yung kamay na gano'n, sa ulo ng maliit, hindi na makakapot yung kanyang suntok. Malaki. Diba? Sa ibig sabihin, pag malaki, lagi po yan advantage sa maliit na kalaban. Tama po ba? Amen? Huwag ka lang lalaman kay Manny Pacquiao. Pero dito sasabi ka na, ano ang ginawa ng Panginoon kay Haring David? Sabi niya, yung head niya is lifted up above, sabi niya, ng kanyang mga enemies. So nagkaroon lagi ka ng vantage point, mga kapatid. At sinasabi nga dito sa atin, na dahil po doon, na meron na po siyang assurance sa siya po iligtas, assurance sa kanyang protection, assurance mga kapatid, na siya po ay tutulungan ng Panginoon, na wala po pwedeng makatalo sa kanya. At dito po, pinapakita rin dito, na sa lahat ng mga yan, sabi niya, then I will sing praises unto the Lord. Ibig po sabihin, kanya pong gagantihan niyaan ng pagpupuri sa Panginoon at paglilingkod sa Panginoon. Kasi minsan gusto lang natin na marinig yung, ako Panginoon, di tayo iiwan sa oras ng problema. Okay, maganda nga po yun. At yun po ang tama. Pero pag ikaw ba naman, hihilingan na ng Panginoon maglingkod sa Kanya, pagbibigyan mo kaya siya. Opo. Minsan kasi pagkakabig, okay. Pero pag patulak ka sa Panginoon doon na tayo iiwas Pero sabi na ni David, sa mga oras, sa mga difficult times, and that is the time I sing praises unto the Lord. Sabi ni Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Ayun, lahat ng may problema, nasa mental hospital na ngayon. Tawanan lang Diba? Sabi ko, kung meron ka mga difficult times, then sing unto the Lord. Meron akong problema, kinakanta ko lagi, thank you Lord for saving my soul. Amen? Pag medyo mabibigat, kakantahin ko yung precious Lord, take my hand
Leave me alone, help me stand. Amen? Kasi masyadong precious yung ating Panginoon. Kaya pag medyo makasap na ako, itayo mo ako, Panginoon. Kaya pag narinig ko yung kanta na yan, mga kapatid, namumuupo, nagiginig yung luha. Kasi that is a song that really inspired me in times of trouble. Amen? Meron pa rin yung mga awing na, ano ba yan? Yung thank you, Lord, for the trials that comes my way. Thank you, Lord. Diba? Manimutan mo na eh. Kasi niyo, pag-uto eh. Dapat susundan ko na lahat eh. Dahil may kinis sa akin na, nadala din. Tinatawag na kitang tatay eh. Nawain mo na lang kapag tatay rin, tawag mo sa iyo, ha? Number 7. Hear, O Lord, when I cry with my voice. Have mercy also upon me and answer me. 8. When thou saidest, seek ye my face, my heart said unto thee, thy face, Lord, will I seek. Alam niyo ba yung verse na yan, it talks about submission sa ating Panginoon? Na sinasabi po rito sa atin, nag-submit tayo sa ating Panginoon. Hanapin natin ang kanyang mukha. Pag sinabi, I will seek you, Lord, that is a subject of obedience. Diba? Ikaw ngayon ay you do not question God na nabatid eh. Hindi mo po i-evaluate yung kanyang yung mga utos bago mo pasundin eh. Kaya yan ay ginagawa mo because you submitted and dedicated your life sa ating Panginoon. Ito ang maganda eh. Pag sinabi ng Panginoon, gawin beta, wala pong hesitation yan. Sunod agad. Ano po? Okay. Verse number 9. Hide not thy face far from me. Put not thy servants away in anger. Thou hast been my help. Leave me not, neither forsake me, O God of my salvation. When my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Amen. So you will never be alone anymore. Iniwan ka ng magulang mo, then the Lord will take you up. Iniwan ka ng boyfriend mo, may mga boyfriend dito, and the Lord will take you up. Amen? Amen? Dahil sabihin, hindi ka po may iwan ng iisa. 11. Ito po. Teach me thy way, O Lord, and lead me in a plain path because of mine enemies. Deliver me not over into the will of mine enemies. For false witnesses are risen up against me, and such a breath out cruelty. I have fainted unless I believe to see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord. Be of good courage, and he shall strengthen thy heart. Wait, I say, unto the Lord. Alam niyo po, ang pinakamagandang advice ni Haring David sa atin in difficult times, you wait on the Lord. Wait on the Lord. Yan ang sinasabi niya. Maghintay ka sa Panginoon at yung mga ibang problema mo, mapapawi. Kaya mga kapatid, nobody can defeat us. Nobody can destroy us. Sabi ni Haring David din, yung favor ng Panginoon nasa akin. Kaya wala sino mang kaaway ko ang pwede akong arunin.
Ano kapatid? Na? Hindi kakawin ko ka. Pero mag-gusto umamay sa iyo. Maaaring sabihin mo, wala po, pastor. May problema ka. Marami po. Yaan ang pagpasihan mo kung paano nalagpasan ni Hannah. Una, alam niya na siya ay anak ng Diyos. Alam niya ang kanyang ama ay ang Diyos na nasa langit. Sa madaling sabi ko, ikay anak, hindi ka pababayaan ng iyong ama. Yaan ang paghawakan mo na. Hindi ka baptist lamang, anak ka ng Diyos. Hindi ka Kristiyano lamang, anak ka ng Diyos. Hindi ka Pilipino lamang, anak ka ng Diyos. Hindi ka isang empleyado o isang businessman, anak ka ng Diyos. Amen? Kaya hindi ka niya mamamayaan. Ayaw ko natin ito. Ayaw ko yung manalangin. Pagpala ng Diyos sa lahat ng hindi. Sa mga talata na amin po napagulay-gulayan sa hapon ito. Salamat, Panginoon, sa mga araw. Ginamit po ang buhay ni Haring David. Kanya po mga karanasan ay ginamit po pag kami ngayon. Sa amin po kapanahonan ay matuto sa kanya po mga experiences na hindi na kailangan namin ma-experience pa. Kaya Lord, salamat sa mga wisdom na patuloy mo pong binibigay sa amin. Yung mga insight po ng inyong pagsalita. Namin, Panginoon, bawat salita, ang Bible ay napakahalaga. Bawat nakagago nito, Panginoon, ay laging may dalang mensahe para sa amin. At ang mensahe niya ay amin lamang makakamtan o ang aming puso ay amin pong bubuksan po sa iyo. Kaya, Panginoon, patuloy mong kinusin ang puso ng bawat isang Diyos. Makita po namin, Panginoon, ang mga gusto po mangyari sa aming mga buhay. O kalooban mo po, Panginoon, ay magkaroon ng naganap sa aming buhay. Kaya, Panginoon, nanalangin na naman po kami sa inyo ngayon. Ano naman po, yung mga difficult times, mga troubles, na amin po nararanasan sa oras na ito. Amin po nag-iingaan. Dito po sa inyo po altar, ipanalangin sa inyo po. O Diyos, ay aming inilig sa mga ni Jesus. Kapag lahat na ito nakapit. Meron ka ba mga gustong dalhin sa Panginoon? Ang rin sa araw. Amen. Problema, pangangailangan, katanungan. Yung marahil, nakita mo na it is about time magkaroon ka na po ng turn around sa iyong buhay. And this is the time na gumawa ka ng commitment sa Diyos. Sabihin mo, Panginoon, ito po ako. Naglinig ko sa iyo. Ito po ako. Mananatili na po ako sa pagsamba sa iyo habang ako'y nabubuhay. Amen.
Kapagpala ng Diyos. Kami po ay patuloy na malapit sa inyong lugar po sa hapon. Panginoon, tingin mo po ang dalangin ng bawat isa na nasa altar ngayon. Tugunan mo po, Panginoon. Ano man po ang kanilang inilapit. Pangangailangan man o problema man, Panginoon. Naway sila mismo, O Diyos, ang makaranas sa kanila po mga sarili na pag sila'y nanalangin sa inyo, tinutugon niyo po ang kanila po mga panalangin. Para sila ay maging patotoo rin sa iba. Magpatotoo na tunay na ikaw ay tumutugon sa bawat panalangin ng inyong pong mga anak. Kaya Panginoon, alam namin, meron pa rin kami mga difficult times na nararanasan. Kaya kung ngayon, natutunan na po namin kung paano i-handle ito, ganun din namin, Panginoon, i-handle yung mga susunod na yun. Kapag alam namin ang bawat solusyon ay nasa inyo. At ang bawat solusyon na amin para makamtan namin ay sa pamamagitan na kami ay lagi nagpapasama po siya. Kaya Lord, tuloy mo nga. Tugunan ang bawat nahilapin po ngayon ng anak. Nataas po namin kayo lagi po sa aming buhay. Gamitin mo po kami, Panginoon, sa kahit na papanong paraan, gusto mo po kami magamit para maitaas namin ang patuloy ay ito pangalan. Salamat po, Diyos. Lahat ng ito ay aming inihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.